Dito lang sa 105.1 Mega News FM, General Santos. Sabado, 4 p.m. to 5:30 p.m. Voice of the Youth Radio. Sigaw na! Rise up, the world knows. Stand up, come together. Let's shout it out and be heard. We have the youth power. We can make the difference. Let your voice be heard. We are the voice of the youth. We have the youth power. Voice of the youth radio. Voice of the youth radio. Movers and shakers of the contemporary culture. They are restless, always on the lookout for something new, challenging and exciting. But they also seek their purpose. They go through hurdles and they aspire for their dreams. Sometimes they fall, but they get up and they triumph. We join them in that journey. Support the equally powerful force of the Voice of the Youth Network, the multi-awarded and internationally recognized premier youth advocacy group of the country. VNN, Creative Voices, the voice of creativity. Certified Voice Artist Program, Certified Voice Artists Philippines Incorporated, National Youth Commission, Philippine Information Agency Region 12, and 105.1 Mega News FM General Santos, as we continue to celebrate the Filipino youth, their views and vision, their adventure, their life. We are the power. We are the voice of the youth. Welcome to the Voice of the Youth Radio. Sa dilim ng gabi, sa ilalim ng buwan, mga kaluluwang ligaw, misteryo'y naglabasan. Nagtatago sa anino sa pag-ihip ng hangin. Sa bawat hakbang, tila ika'y kakausapin. Mga mata ng dilim, sa dilim ay kumikislap. Sa kakaibang halakhak, di na magawang kumurap. Sa mga pader na bato, may mga boses ng engkanto. Tinatawag ka palapit, isipan mo'y maglalaho. Sa pinto at bintana, may kakaibang hiyaw. Nagmumula sa lihim ng malamig na madaling araw. Sa pagsapit ng gabi, sa hikbi ng kaluluwa, hayaan mong ating damdamin ang kakaibang takot at saya. We're the voice of the youth. Great day, maligayang Sabado mga kaboses, kavoti all over the Philippines at sa buong mundo. Isang mapagpala at mapagpalayang araw sa ating lahat. Sa ngalan na nag-iisang voice master ng Pilipinas, walang iba kundi si Pocholo de Leon Gonzalez, ang founder ng Voice of the Youth Network. Creative Voices Productions, Certified Voice Artists Philippines Incorporated. Ako po ang inyong katinig at kababayang kasangga ng kabataan na Papa Lem, Harlem Jude Perolino, ang inyong voice papi at Executive Director ng Voice of the Youth Network sa buong Pilipinas. Great day sa ating lahat. Isa at kalahating oras na naman tayong magsasama-sama sa isang programang punong-puno ng information, inspiration, involvement at empowerment para sa kabataang Pinoy. Nawa ay makasama namin kayo na kilalanin at kausapin ang mga natatangi at kinabibilibang mga kabataan ng ating bayan. Ako po ang inyong katinig at kababayang katuwang ng kabataan,
Tito Jack, John Anthony Kabuga ang inyong The Voice Vision ng SIVA Batch 10 at Voice of the Youth Network. Boses ng kabataan sa larangan ng edukasyon. We order. At live na po tayong napapanood at napapakinggan dito lang sa 105.1 Mega News FM General Santos. Ano ba? Sa programang gawa ng kabataan at para sa kabataan. Welcome to the show. Welcome to Voice of the Youth Radio. Ayan, grabe naman na ang ating Halloween special. Napatikim lamang po yun. No? Salamat sa nag-intro din sa atin before ang Halloween spills natin. Anya Sorinio. Ayan, welcome Welcome Anya. back! Mag-hello ka. Hello, great day, great day! Ayun. Na-miss ka ng ating mga katinig, no? Siyempre, mula 2019. Ang sabihin ko sa mula 99. Tagal nun ha. Wow. At hindi lang ako mag-isa at hindi lang kaming dalawa ni Tito Jack ang makakasama nyo ngayong araw sa Halloween special natin. That's right. Oo. Sino pa? Siyempre, andito ang ating Ilvox Senador Triviador, Kuya Navi. Gandang hapon. Magandang hapon mga katinig! Nagbabalik na naman po ako dito para makipagkulitan sa inyo. Para may kahalong pananakot pa din. Oo, nakakatakot eh. For you. Na makikipagkulitan at makikipagtakutan. Ayan. Mamaya na. Oo, syempre batiin natin ang ating mga katinig na nasa Facebook Live. Live na po talaga tayo. At may mga bumabati na at nagtatag ng kanilang mga voicemate at katinig at kapatid, kapamilya, kapuso. Lahat na pala talaga. Oo, basahin natin yan. Nagpapa-shout out si Aini Rose Sanico. Nakakatakot naman sabi niya dito sa live natin. Oo, Sino pa dyan? nagtag na din si Michelle Ira. Ang dami naman ng tinag nito. Buong barkada pala. Buong batch, 21. 21. Oh, congratulations ha. Yes! Sa ating Certified Voice Artist Program Batch 21 o CVAC Batch 21. No? Kahapon lang isinagawa yung kanilang awarding ceremony. Yes, oo. Congratulations sa mga nakatanggap ng kanilang mga awards. At syempre, ang batch head nila, no? Sinong batch head nila? Agape. Ay, si Agape. Ba't nagko-comment pa si Agape dito? Ha? Bakit wala siya dito? Tsaka si assistant head nila, si Luis. Si Luis. Oo. Miguel Santa Maria. At meron pa? Si Don Jose. Syempre. Di ba? Batch secretary. Doon sa salita. Oo. At siguro wag na nating patagalin pa, Tito Jack. Yes, Baka Papa Lem. nag-aabang na sila. Ano ang ating aabangan dito sa ating episode sa Voti Radio? Mga pangunahing balita sa linggong ito para sa Opportunities for the Youth. Aplikasyon para sa 2023 ASEAN Japan Youth Festival binuksan na. Sa Voti Feature News, Creative Voices, ipinagdiwang ang ika-18 anibersaryo. At sa trending news, online animated series na The Amazing Digital Circus umani ng 35 million views sa loob lang ng 2 linggo. Behind the scenes video ng Filipino dubbers ng palabas patok din sa netizens. Yan ang mga balitang aabangan sa Voti Radio's News for the Youth. At para sa ating espesyal na edisyon, tatalakayin natin ang iba't ibang bagay kaugnay ng Halloween. Kakatakot. Para sa What Do You Think? Question of the week. Do you have a spooky story to tell? Ano ang nakakatindig balahibong karanasan mo, mga katinig? Ibahagi yan sa ating Facebook live chat ngayon or i-comment sa Facebook post ng Voice of the Youth Network at babasahin namin yan maya-maya. At iba't ibang fun kaalaman na ibabahagi sa atin ng ating Ilvox Senador Triviador, Kuya Navi sa Voti Trivia Time. Lahat ng yan ay inyo lamang mapapakinggan dito sa ating programa, kaya huwag na nating patagalin pa, simulan na natin ang episode 4 ng Voti Radio. Magandang hapon mga katinig, ka-Voti at ka-Mega Nationwide. Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na ang ating katinig youthcasters para sa Voti Radio's News for the Youth. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1
ang pambansang kape ng bayan. Pakape-kape ka lang, naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Capsule, kalusugan ay alagaan, sakit ay tuldukan. At Mega C Plus, Sodium Ascorbate Plus Zinc, pag always kang naka-Mega C, always kang healthy. Kasama ang inyong katinig Harlem Jude Ferolino. John Anthony Kabuga. Anya Surino. At Navi Garcia. Araw ngayon ng Sabado, October 28, 2023. Ating pakinggan ang mga natatanging balita para sa kabataan sa linggong ito. Para sa opportunities for the youth, aplikasyon para sa 2023 ASEAN Japan Youth Festival binuksan na. Para sa buong detalye, alamin natin mula kay John Anthony Kabuga. Upang ipagdiwang ang 50th anniversary ng establishmento ng ASEAN-Japan Cooperative Relations at palakasin ang pag-unawa sa ASEAN Youth Exchange, inorganisa ng Japan bilang Central Committee ng Ho Chi Minh Communist Youth Union ang 2023 ASEAN-Japan Youth Festival na may temang ASEAN-Japan Youth Hand in Hand to Implement Sustainable Development Goals. Ang aktibidad ay gaganapin ngayong December 12 hanggang 15 sa Ho Chi Minh, Vietnam. Hahatiin sa 5 grupo ang mga kalahok upang talakayin ang sumusunod. Kalidad ng edukasyon, gender equality at women empowerment, economic development, sustainable cities and communities, energy at mga hakbang sa pagtugon sa climate change, recycling-oriented society at health and welfare. Mamimili ang organizer ng 10 Filipino youth representatives para sa programa. Para sa buong detalye ng mga kwalifikasyon at requirements ng mga mag-a-apply na youth delegates, maaaring puntahan ang Facebook page ng National Youth Commission. At yan ang ating opportunities for the youth. John Anthony Kabuga, nagbabalita para sa VOTI Radio News for the Youth. We're the voice of the youth. Yan, maraming salamat katinig John Anthony Kabuga. Ayan, thank you John Anthony Kabuga ha. Sino ba yun? Grabe si John Anthony Kabuga kasi. Grabe yung ating unang balita. Ano masasabi natin doon? Oy, ito para sa mga kabataang gustong maranasan yung abroad, di ba? Yung mga cultural exchange. Yan. Ito bang mga kasama nating katinig, nakaranas na ba kayo ng pumunta ng ibang bansa para sa mga pag-aaral, gano'n? Kuya Nabi. Ayan, maraming ito, si Kuya Nabi. Actually, pinanganak ako at lumaki ako sa ibang bansa. Oh, really? Sa Brunei ako. At nag-English born and raised. Yan. Brunei. Yes, malapit lang naman. 2 hours lang na flight. Ano lang yan, Digos. Katabi lang ng Sabah. Malaysia yan. Sabah, Malaysia. So ano naman yung experience mo, no? When it comes to bilang Pilipino, 'di ba, na makapunta ng or makadaumpala. Daupang palad. Maka-interact itong mga ibang kultura, 'di ba, sa ating syempre mga ASEAN o mga iba. Actually, it was a very enriching experience kasi lumaki ako sa very diverse na community, 'di ba? Sa bahay, puro mga Pilipino kasama ko. Paglabas mo ng bahay, andun yung mga locals, mga Bruneians, mga Malays. Pagdating naman sa school, dahil sa Chinese school ako pumasok, karamihan naman doon, mga Chinese yung nakakahalubilo ko. Chinese? Hindi tayo naniniwala Hindi sa kami mga ganyan. O hindi tayo basta-basta naniniwala. Hindi don't. Huwag pilitin. So masaya siya. Tsaka very tightly and closely knit yung Filipino community doon. At the same time, talagang pinopromote din ng local government yung involvement ng kabataan sa mga bagay-bagay. Kaya when I was there, part din ako nung Red Crescent, kumbaga dito Red Cross. Tapos meron ding another youth organization na sinalihan ko nung nandoon ako. Ganda. So maganda yan ha mga katinig, no? Yun pa lang, no, sa sinasabi ni Kuya Navi, no? Iba yung experience lalo na we're representing Philippines, pero makakapag-aral ka rin ng iba't ibang kultura, lengguwahe. Marami din actually mga estudyante galing sa European countries na nagpa-participate sa mga exchange programs. So, nandun kami to let them experience the local culture.
Yes. So masaya siya. Masaya siya. talaga. Alright. Si Anya naman, may experience ka naman, Anya. Well, supposedly, pupunta ako ng 2020 sa United States. At Oh, saka, oo syempre Oo. with the help of Voti yun. Yes. Kasi, syempre with Voti na uplift yung ating curriculum vitae at yung Yes, experiences true. natin. Mhm. Pero, syempre, unfortunately, dahil sa pandemic, yung program na yun ay naging online na lamang siya. Oh, So, pandemic sobrang eh. sayang. Medyo heartbreak ko din yun nung mga panahon ng pandemic. True. Pero, time passes at saka nakaka-move on naman tayo. At saka na-enjoy ko naman kahit naging online lang yung program. Oo na yun. naman. At saka bata ka pa, ang dami pang, tapos wala nang Tama. pandemic ngayon. Next year. Pwede na. Why not? Why not? Or kaya dito sa ASEAN Japan Festival. Tama ba yung title? ASEAN Japan Festival. Kasi pag-uusapan yung mga iba't ibang SDG pa rin. Last time nag-SDG din tayo. So itong focus nila, Tito Jack, is kalidad ng education quality. That's Ikaw, right, syempre, oo. educator ka, Tito Jack. Importante yan. Importante talaga. At nakita ko din dito na 5 grupo ang mga kalahok upang talakayin ang sumusunod. 'Di ba kanina nasabi? Yeah. Merong quality education, hindi lang quality education pero syempre mga issues din nandito, gender equality at women empowerment, Yeah. yung economic development, and napakaganda dahil kasama ang sustainable cities and communities. Oo. Syempre, ayan, Importante yan. energy and the steps in Pagtugon, In Pagtugon. in addressing kasi. Oo, addressing yan. Addressing itong tinatawag na climate change. True. Very, At ano yan, syempre, issue. meron na din tayong para sa environment din, di ba? Yung ating recycling-oriented society. At huwag kalimutan ang ating kalusugan, health, and welfare. Tama yan. Kung gusto nyong sumali dyan, puntahan po yung ating Facebook page or sa National Youth Commission. Hindi naman event ng NYC ito. Ito True. yung nila, kumbaga partner, no? Partner Yes. organization ng NYC. So punta na kayo para sa mga requirements, qualifications, at iba pa. Oo, at magkita-kita tayo sa December 12 hanggang 15 sa Ho Chi Minh, Vietnam. Yeah! Wow! Why not? Tayo-tayo pa. Malapit lang pala. Ayan, so yan po ang ating opportunities for the youth. Para sa Voti Feature News, Creative Voices, ipinagdiwang ang ika-18 anibersaryo. Para sa ibang or para sa buong detalye, alamin natin mula kay Anya Sorino. Ipinagdiwang ng Creative Voices, isang voice-over production company, ang kanilang ika-18 anibersaryo nitong October 25. Ang Creative Voices ay itinatag noong 2005 ni Pocholo de Leon Gonzalez, ang pinakatanyag na voice artist ng bansa at tinaguriang voice master ng Pilipinas, na siya ring nagtatag ng Voice of the Youth Network noong 1996. Ayon kay Voice Master Gonzalez, hindi lamang isang kumikitang negosyo ang Creative Voices sa pagdaan ng mga panahon, kundi ito rin ay naging tulay para sa mga nangangarap pasukin ang kadalasay madamot na voice acting industry. Itinuturo ng kumpanya ang pagkilala sa voice acting bilang isang sining at paggamit ng boses bilang instrumento ng positibong pagbabago. Ito ang nagtayo at nagtaguyod ng VoiceWorks, isang voice acting workshop na nagtuturo ng mga sikreto ng dubbing at voice-over sa loob ng 15 taon. At maging ang kasalukuyang online training na CVAP o Certified Voice Artist Program na nabuo noong 2020 sa kabila ng COVID-19 pandemic at may layuning maturuan ang lahat ng Pilipinong nangangarap na maging Certified Voice Artist. Kamakailan lang naparangalan ang Creative Voices ng iba't ibang award-giving bodies na kumikilala sa galing at husay ng kumpanya sa paghubog ng voice acting industry. Ilan sa mga ito ay ang Asia's Pinnacle Awards, Diamond Excellence Awards, 2022 Asia Leaders Awards, Asia's Golden Icon Awards at Philippines Golden Eagle Awards. At yan ang ating Voti Feature News. Anya Sorino para sa Voti Radio, News for the Youth. We're the voice of the youth. Maraming salamat, Anya Sorino, ang nagbabalik katinig youthcaster. Dahil saan ka ba galing, Anya? Galing po ako sa Manila, nag-aral lang. Nag-aral. Bumalik siya dahil SK elections. Hindi, Hindi. dahil undas. Undas. Haba-haba yung break natin ngayon, isang linggo din yun. True. At syempre, ikaw ang nagbasa ng Creative Voices News. Napakagandang
comeback yan dahil ang Voice of the Youth Network, yan din ang mismong naunang nabuo ni Sir Pocholo at nabuo nga yung Creative Voices noong 2005. At shoutout na natin ang Voice Master Pocholo Gonzales dyan sa Creative Voices. Nanonood yan sila lahat, ang mga creative voicers natin. Great day. At Actually, nasa live ngayon. nasa live ngayon, oo nga, maraming nagko-comment dito, no? Taga Creative Voices. Isa na dyan ang ating katinig din, no? Vote din to, Janine Santos Rocco. Yan. Mrs. Kamusta na? Mrs. talaga. Para naging segment yon, Mrs. Kamusta na? Mrs. Kamusta na? And then, youthcaster din natin to, host din ng Vote Radio online nung pandemic, no? At nag-hello sa iyo si Lindsay Saison. Let's go, Anya. Can reach Hello, Ate Lindsay. Kasabayan ko rin yan sa voting Tama. noong 2019. Yes. Ayan. Yun, sabay silang nag-youthcast before. Ay, diba? Ang saya naman, Reunion? Lindsay, naku, humabol ka na dito. Yung batchmate mo dito, oh. At si Michelle Ira, ay kanina pa to, pasample daw ng Chinese. Kay ano to, kay Nabi. Kay Nabi. At sino pa nandiyan? Sige, mag-comment lang kayo dyan. O, pag-usapan natin ngayon yung Creative Voices. Sige. Congratulations, Creative Voices. Happy anniversary. Sa wakas, nag-debut na Nag-debut. ang Creative Voices, Oo, di ba? 18th anniversary. At suot-suot ni Navi ngayon ang uniform. Yes, yan ang bagong design ng t-shirt ng mga taga-Creative Voices. Ang cute, di ba? Red, green, and blue. Yan yung tatlong kulay, no, ng Creative Voices. At syempre, laking pasalamat natin sa Creative Voices dahil tinatag din ito yung VoiceWorks. Yan, isa sa pinakamahabang workshop na nangyayari, no, dito lang sa Pilipinas, no. 2 months yan noon. Nung nagka-pandemic, nagkaroon ng Certified Voice Artist Program kung saan kami ni Tito Jack, Kuya Navi, ni Anya nag-aral, no? Doon sa CVAP na tinatawag. Hanggang ngayon, on its third year, no? Meron pa rin CVAP at mangyayari na yan ngayong November 4, yung panibagong batch, CVAP Batch 22. At ang panghuling natin batch for this year. At huling araw na rin bukas para humabol sa mga gusto mag-register. Gusto Ayan, nyo pa register segue? na. Register niya. Punta na kayo sa certifiedvoiceartist.com or hanapin kami sa Facebook ang Certified Voice Artist Program. And also, congratulations pala sa ating mga scholars. Oy! Voice Puppy Scholars Yes. natin. Yung pumatol sa ating voice Oo. acting challenge sa TikTok. Kung saan galing din kami ni, Ay, oo nga. Kuya Navi. Oo nga. Tama. Ano ba mga yun? produkto kami ng mga TikTok TikTok, challenge. challenge. Kita nyo yan. Ang dami-dami na nangyari sa buhay ng ating mga katinig, mga volunteers at mga CVAP graduates or CVAs. CVAs meaning Certified Voice Oo, Artists. 3 dekada na din tayo nagsama-sama. Ang tagal. Ang tagal na, no? Oo nga, no? Parang ganun din. Parang Or ganun din. Magta-3 dekada next year kasi 2024 pa yung parang third. Basta yun na yun. Oo, para kasi yung feeling ng gumraduate ka ng Certified Voice Artist Program, parang parang 4 na taon yan Oo nga ng pag-aaral. Oo. 4 na linggo lang naman no? Pero ang dami mo nang matututuhan. Okay, i-congratulate ko ang ating Voice Master at Certified Voice Artist Program founder, Pocholo Gonzales. At of course, sa Creative Voices sa awards ngayong 2023. Hindi pa tapos ang taon, may award pa tayo na tatanggapin, ha? Dami. Pero ito yung mga listahan ng awards ng Creative Voices. Second Global Iconic Aces Awards kay Sir Pocholo Gonzales as Global Iconic Motivational Speaker at Voice Artist with Notable Vision and Artistry in the Field. Vision daw, Voice Vision. Voice Vision. Ito pa, sa Maharlikang Filipino Awards 2023, Pocholo Gonzales bilang Man of Substance and Reputable Motivational Speaker. Yun, Okada Manila pa congratulations. rin. Congratulations. At Philippines Golden Eagle Awards 2023 kay Sir Choi for the world-class voice artist and empowered influential speaker of the year. Congratulations. World's class. Ang dami nun. Ito pa. Ito yung makaka-relate tayo. Asia's Golden Icon Awards 2023. Yes naman. Tayo na Yes. tumanggap no sa Certified Voice Artist Philippines or CVAP Inc. Bilang Asia's outstanding organization in the voice industry. At ang nag-announce niyan ay walang iba kundi si Kuya Nabi sa Waterfront Hotel Cebu. Waterfront Hotel. Paano nga yun?
Asia's most... Sige nga, sample. Hindi dapat panoorin nila yung clip. yun Sa pala yun. page Pwede, natin, pwede, diba? pwede. At International Golden Globe Achievers Awards for VG8 Radio na gawa din ng Creative Voices with Kuya Navi as station manager. Congratulations. Thank you. And Asia's Humanitarian Hero Awards na wala pala yung music natin, hindi ko na malayan. At Asia's Humanitarian Hero Awards for JJ De Los Santos, Danny Ama Mandia, and Creative Voices, the voice of creativity, pati na ang Certified Voice Artist Program, si VAP. Ayan. At syempre, Diamond Excellence pa sa Creative Voices and Certified Voice Artist Program. Ang dami-dami, hindi ko na maubos lahat ng ano. Isang buong taon tayo yung Oo. tumatanggap ng mga awards. Ano lang yan, kumbaga patunay lang yan na napapansin ang boses ng Pilipino, ng kabataan, ng sino man ng nangangarap sa voice acting. Kasi ang CVAP, hindi lang yan voice acting training. It's all about the voice, the power of our voice, di ba? And the proper mindset and heart set of using our voice. Yes, in creating positive social change. Vote na vote, tata Creative Voices. Yeah. Voice wisely. Ay! Tama. Sige, Voice wisely, mga katinig, lalong-lalo na again, CVAP Batch 22, deadline na tomorrow, October 29. Oo, sabi ni Maan Ortega dito, sana po makapag-join. Uy, Maan Ortega! Ano yan? PWD yan dito sa Jensen. So, Oo. pwede pong, actually, scholars ang mga PWD pagdating sa CVAP. At, contact lang sino ba i-contact nila sa ating, si Anay Gloria Antuerfia pala. Yes. Ano yung pangalan? Shoutout ko rin pala ang aking operations manager sa aking pinagkatrabahoan sa Athena. Dahil Ay! nag-send siya ng 100 stars. Wow! Thank you, Steffi. Thank you, Steffi, Thank sa you. pag-send ng 100 stars sa Bukod Mega. dyan, thank you rin sa paayuda dahil nagkaroon kami kagabi rin ng Halloween special meeting. Dyan, syempre, hindi tayo nagpatalo. Nanalo tayo sa Patrivia. Yes. Pati na rin sa Best in Costume. Costume? Nag-runner-up ako. So, Naku, ikaw ba? meron tayong pang-merienda. Pang-merienda. Correct, may puhunan tayo. At syempre, masagay ko na din na ang aking co-teacher nakikinig ngayon from Corona National Comprehensive High School. Ma'am Janice Emmanuel. Ay, Ma'am Ayan. Janice. Uy, naku, Ma'am Janice, ha? Kinig ka dyan. Kala mo naman, close na close kami. Anya naman, ikaw feeling mo sa Voti, di ba? Bilang anak ng, parang lahat naman ng Creative Voice, under Creative Voices pa rin ang Voti. Kumusta ang naging experience mo before at ngayon nakabalik ka na? Ano nang meron? Well, syempre, napakadaming opportunities na inopen ng Voti sa akin, especially nung 16 years old ako, which is Uy, grade wow. 11 ako noon. Ngayon, ilang taon ka na? 20. Wow! It's been 4 4 years. years. Opo. Medyo Ito naglaylo yan. tayo ng ilang taon, pero nung mga panahon na super active tayo sa Voti, napakadaming naturong skills, Yeah. especially sa pagsusulat, at sa pagmamanage ng time, at syempre sa pagbo-broadcast. Kasi, ayun, parang lahat na na-experience ko nga sa Voti dahil sa number sa responsibilities at also sa mga opportunities na rin. Yes. Tapos that time, na-nominate pa nga tayo sa General Santos City Youth Achievers Awards. Yes naman. Naging finalist pa tayo. Finalist tayo doon. So, syempre, it was a great honor din na ma-represent yung Voti. Yeah. At saka naging part pa din tayo ng Local Youth Development Council din that time, no? So, Yes. napakagandang opportunities yun bilang isang kabataang general. That's right. Ayun. Thank you, Anya, sa pagpapaalala. No? Ito yung mga, kailangan yung mga volunteers natin yung mismong magkwento, no? Ng mga iba't ibang experience nila. Nakakatuwa nga kasi diba from the earlier batches siya ng Voti. Tapos after CVAP lang ako na-introduce. Pero alam mo, nakabalik siya. And it's really empowering and nakaka-inspire na napagdaanan niya yung mga ganong moments ni Voti na syempre, ibabalik natin ngayon yung glory na yan. Yes. Happy. Sabi ni Janine Santos Rocco, Voti ang pinakaunang exposure ko after CVAP. Totoo yan. same. Power Voice Girls. Ikaw din, Tito Jack, di ba? Oo, nag-co-host ako pero naging guest din kasama si Kuya Navi din noon. okay. Doon kami Graduate. nag-umpisa lahat. Tapos, nung bumalik sa radyo, hindi na natin sabihin, Oo. sa Manila, yun, di ba, Radio Manila, Online host ka din. din doon. Meron din hosting doon. Then, nagkaroon ng counterpart yung ating online na instead of Voti Radio, nagkaroon ng Boses ng Kabataan Online. Ikaw yung host doon at program manager. Oo, kasama si Auntie Jen. Auntie Jen, shout Auntie Jen, out! we miss you! Jen Voices. Sabi ni Steffi dito, palaban si Boss Navi, mabuhay kayo. Mabuhay ka rin.
Palaban mabuhay ka. talaga. Ganun talaga. Okay, so yun po, no. Masyado na tayong maraming nasabi. Puntahan naman natin ang ibang balita. Para sa VOTY Trending News, online animated series na The Amazing Digital Circus umani ng 35 million views sa loob lang ng 2 linggo. Behind the scenes video ng Filipino dubbers dito, patok din sa netizens. Ang mga detalyeng yan alamin mula kay Navi Garcia. Kilala nyo ba sina Kane, Pomni, Ragatha at Bubble? Ilan lang sila sa mga karakter na sikat ngayong online animated series na The Amazing Digital Circus. Sa direksyon at panulat ng Gooseworks, ang palabas ay nagtatampok ng kwento ng isang 25 anyos na babae na si Pomni na na-trap bigla sa isang kamanghamanghang digital circus kung saan nakasalamuhan niya rin ang 5 pang taong may katuwa-tuwang kaanyuan. Simula nang ipinalabas ang The Amazing Digital Circus o TADC noong October 14 sa YouTube channel na Glitch, umabot na ito sa 35 million views matapos ang 2 linggo. Nalagpasan nito ang unang Murder Drones episode ng Glitch channel sa loob lamang ng 10 araw. Patok rin sa mga netizens ang mga pasilip sa behind-the-scenes sessions ng mga Filipino dubbers ng TADC na mula sa Creative Voices. Isa sa mga kinamamanghang online content kaugnay sa nasabing Tagalog dub series ay ang 3 boses ni Janine Santos Rocco na ginamit para kina Pomni, Ragatha at Bubble. Si Ralph Ernest Francia naman ang nagbigay boses para kay Kane, JJ De Los Santos para sa karakter ni Kinger, at Mac Florendo para sa boses ng Glowing's Queen. At iyan ang ating VOTY Trending News, Navi Garcia para sa VOTY Radio News for the Youth. We're the voice of the youth. Ayun Creative Voices pa rin yan, no? Ang ating mga Filipino dubbers. Thank you, Navi Garcia, sa balitang yan. At kani-kanina nga, andyan pa rin siya, si Janine Santos Rocco na nasa balita natin, nasa comment section natin! Congratulations, ha? Balita ako, talagang pumatok yung behind the scenes video ni Sobra! Ilang ano na ba? 1 million 1 views million na! views. Congratulations sa ating katinig dyan, na Janine Santos Rocco. Yan, naabutan din niya ni Anya before, si Ate Janine sa VOTY Online. VOTY 2020. 2020. Nagvo-volunteer naman as writer. Writer. Ako that time. Diba? Ganyan Ang si dami Anya. ng pinagdaanan ni Anya. Sobra. Isang buong programa na si Anya. actually. Pagkatapos niya. Lahat ng lahat ng task ng VOTY, alam niya. Kaya siya yung secretary natin since 2019 pala. Na, hanggang 2020 Kaya naman pandemic. pala. At grabe, sabi ni Janine Santos dito, ganon. Parang Paano yan? iba, nanakot pala. Na Halloween special. Nag-sweep method. The world. Pero congratulations, alam mo ba ang Filipino, kasi Filipino dub na siya. So mga nanonood ng YouTube dyan, ito yung bago sa YouTube. Parang Netflix siya na pwede nyong baguhin yung audio into different languages. Kasama na dyan ang Filipino. At ang mga Filipino dubbers niyan ay mula sa Creative Voices. So, diba? At si Janine actually sa buong TADC yata or TADC ba ang pagbasa nito? Yung ang Pilipino ang may siya yung dubber na may pinakamaraming roles within one episode or series. Siya si Ragatha, si Bubble, and Kalain si mo. Tatlo yun, ha? Pomni, yung bida. Di basta-basta yung At hindi magboboses lang yan ka. pala. Siya din yung kumanta ng theme song. Siya din. Siya din yun. Oo. Ang dami niyang roles. Kaya pa ba? Kasi ang dami niyang kayang gawin na boses talaga. Oo. In-audition naman yan. Marami naman nag-audition din yan dyan. Siyempre. Ano ba yan? Siyempre, Kaya mo yan, pinili ng kliyente dahil nga sa naman. ganda ng range ng ating The Golden Voice. Diba? The Golden Voice Vlogs Golden po. Voice. Yung kanyang TikTok, hanapin yun. Hanapin nandun. na lang nila. Oo. May Facebook page din May siya. Facebook na page The din Golden yan. Voice Vlog. Oo. Sige, pa-plug natin yan mamaya. Alam mo, kasi syempre ako noon, before ako napunta sa Creative Voices, interested ako sa mga boses, ang tao sa likod ng mga boses na Yung yan. pagdadabbing. O ngayon, Creative Voices lang nakakagawa niyan online. True. Yung mga
binibigyan nila tayo ng pasilip behind the scenes. BTS. Oh, yung BTS behind the scenes ha. Pero dun kasi nakakatuwa, di ba, na parang that's the reason din kung bakit ginagawa ng ating voice master na si Sir Pocholo yung ginagawa niya. Kasi pare-pareho tayo ng pinagmulan eh. Yung na-curious tayo sa mga bosses sa likod ng mga animated series, ng radyo. And alam mo yun, who would have known na mabibigyan tayo ng mga gantong opportunities, di ba, na ma-experience at magawa yun. Kaya salamat Sir Choi talaga. Thank you, Sir ating Choi. voice master. Thank you. Hinahanap ko dito yung buo. Kasi ang katinig din natin na managing director ng Voice of the Youth Network, isa rin sa dubber ng ng TADs ng The Amazing Digital Circus. Brian Dave Perez. Sa mga nagtatanong kung sino si Jax, siya po yan. Hanapin nyo sa online. Si The Golden Voice. Si ano pa Vibrant Voice. Brian Dave Perez. Managing Director ng Voti. Hello, Brian. Hello, Brian. Ating Brian. Kamusta ka naman siya? Nagagawin rin yan dito sa Gensa. True. Balik ka na dito. Basahin natin yung mga comments. Baka may mga comments pa dyan bago natin na i-end ang ating Voti Radio's News for the Youth. Mga nandyan. Salamat po, sabi ni Janine Santos Rocco. Sabi ni Melodeng dito, congrats Creative Voices. Yan. Yahoo! So again guys, sa mga naku-curious dito sa mga pinag-usapan natin, panoorin nyo na sa YouTube na channel na Glitch para naman marinig nyo ang iba't ibang mga boses ng ating mga kaboses at katinig sa Creative Voices. True. Glitch yan, ha? At yan ang mga balitang nakalap ng inyong Voting Network ngayong linggo. 10 ng ating mga katinig youth casters. Ito ang Voti Radio's News For the Youth. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Creative Voices, the Voice Crew of Creativity, Certified Voice Artist Program, Voice of the Youth Network, Mega News FM Gensan, at ng Philippine Information Agency Region 12. Diyan lamang po kayo, susunod na ang ating talakayan patungkol sa Halloween. At undas, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. You're listening to the Voice of the Youth Radio. 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 The youth is the hope of the future, they say. Because of this, many of our youngsters today do the necessary preparations as they await for their time to shine. But why wait for the future if you can be hope today? Why wait for tomorrow if you can already make a difference, even if you are still young? You can. The Voice of the Youth Network encourages young individuals to act as early as now. That is because the Voice of the Youth Network believes that no matter how young they may be, they can still spark positive changes in the society. All we have to do is give these young individuals an opportunity to understand issues and get involved in order to develop their own talents and skills. Committed to inform, inspire, involve, and empower the youth, the Voice of the Youth Network has been around since 1996. It was founded by Pocholo the Voice Master Gonzalez, who believed in the endless potentials of young people. It has been to different countries and received several awards because of his advocacies. Several radio shows also aired over different radio stations to further promote its causes. Many years have already passed, but the Voice of the Youth is still here. The advocacy still goes on. With around 100,000 members now, Voice of the Youth Network continues to inform, inspire, involve, and empower the youth. Its members have been busy attending events and supporting various projects that aim to strengthen the youth. Currently, Voice of the Youth Network runs several youth-oriented shows. It is active online as well. Events, products, services, and even youth opportunities especially created to widen the horizon of young people.
The ones behind the success of these programs and projects are all talented and passionate young individuals. Indeed, one does not have to wait anymore. Now is the time to take action. You can make a difference. Be informed. Be inspired. Be involved. Be empowered. Join Voice of the Youth Network. Hi, this is Ding Dong Dantes and you are listening to Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Hi, this is Boy Abunda and you are listening to the Voice of the Youth Radio. Ikaw na. We're the voice of the youth. Muli pong nagbabalik ang Voice of the Youth Radio dito lamang sa 105.1 Mega News FM. Jensan, ano ba? Kasama nyo pa rin ang inyong voice papi, Papa Lem. At The Voice Vision, Tito Jack, time check. Alas 4:47 na po ng hapon. That time check is brought to you by Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, ang pabansang kape ng bayan. Pakape-kape ka lang, naging healthy ka pa! Mega Pure Herbal Capsule, kalusugan ay alagaan, sakit ay tuldukan. At Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc, pag always kang naka Mega C, always kang healthy. Grabe live yung effect ko Oy, mga katinig, kumusta na? Eto na ang What Do You Think question of the week. Huwag niyong kalimutang sagutan. Meron ba kayong spooky story to tell? Ano ang nakakatindig balahibong karanasan mo? Ibahagi yan sa comment section natin ngayong hapong ito sa Facebook post ng Voice of the Youth Network at 105.1 Mega News FM. At sa espesyal na edisyon ng Voti Radio ngayong Halloween at panahon ng undas, tatalakayin natin ngayong hapon ang iba't ibang bagay kaugnay ng Halloween. Makakasama natin ngayong sa ating Halloween special ang mga katinig volunteers ng Voice of the Youth. Lalo na ang inyong Ilbocsinador Triviador, Kuya Navi, at Anya Sorino. Magandang hapon, Kuya Navi. Kumusta ka, munting Papa Lem? Ay, okay lang naman po. Nandito pa rin tayo sa 105.1 Mega News FM. Anya! Ikaw naman, Anya Sorino. Hello po. Napaos ang Anya Sorino. Eto na mga katinig, maghanda na po kayo sa ating Undas Special. Siyempre, mga kababalaghan at katuwaan para sa hapong ito, para hindi naman tayo masyadong matakot. Sino ba yung kasama ni Anya ngayong hapon? Sa gilid. Nakaputi ata siya. Tinatakot yung sarili. Eto na siguro pag ating sasagutin ang ilan sa mga Halloween tag questions na nahahanap natin online. Pero bago yan, pag-usapan muna natin, ano ba itong Halloween, no? Saan ba ito nagsimula? Baka may trivia si Kuya Navi, Ilbocsinador Triviador dyan. Meron yan. Pag kahapon kasi nanalo siya ng sa Halloween trivia nila dyan Diba? Kuya Nabi. Diba? Talagang in-on the spot mo ko ng patribya ngayon. Pero yun nga, actually, ang Halloween, maraming pinagmula na kultura yan. Pero ang pinag-ugatan, ayon sa mga pananaliksik, no, nagsimula to sa Europe, sa Europa. Dahil meron sinaselebrate na festival doon na ang tawag ay Samhain. Samhain. Pero ang spelling niyan, Samhain yung spelling. S-A-M-H-A-I-N. Pero ang pagbigkas dyan is Samhain. So, sinaselebrate yan ng October 31st kada taon, no? Bago yung Dia de los Muertos o yung Day of the Dead nila, ganyan. So, kumbaga, meron lang konting
variation pagdating dito sa Pilipinas, pero yun talaga yung Halloween na tinatawag nila na parang ano kasi yun, simula ng winter season, so malamig, so pinaniniwalaan nila na yan yung panahon na bumabalik yung mga yumao, yung kaluluwa ng mga yumao dito sa mundong ibabaw. Grabe naman, no? So, sabi ni Barney, Halloween comes on October 31st, the very last day of the month. And it's a perfect time to use your imagination to have lots of fun. Bagay sa'yo, no? Di ba si Barney yung sa simula ng show, maliit siya? Shadow ka. Oo nga, no? Ikaw lang yung Baka pagdating Ayun lang. Bigla lumaki. October 31 yan usually na sineselebrate. Or kinakommemorate. Celebrate ba ang tawag? Tamang term? Celebration ba? Celebration. Hindi naman commemoration. Hindi rin naman. Parang anong kasi yung tawag dyan, no? Day of the Dead yung sinabi ni Kuya Navi kanina. Yung Day of the Dead is November 1st. November 1st. Oo, kaya okay, October 31st, sineselebrate mayroong mga practices para in preparation sa pagbabalik daw nitong mga kaluluwang. Kaya pala All Hallows Eve, no? Yes. Ang tawag kasi sa gabi pala siya in preparation sa November 1. Okay, good. And eto na nga. Sige. O baka may iba pang dagdag in case wala na? Yun yung pinakapinag mo na. Yun yung tanong mo eh. Yun lang din yung tanong ko talaga eh. Mama, hindi ka naman kasi nagdagdag daw. Hindi na nagdagdag ng tanong. Doon lang. Sa kung anong tinanong sa'yo, yun sasagutin. Ayan. So, yun po yung Halloween. Kasi sa Pilipinas, syempre lumalabas yung mga tao. November 1, yung All Saints Day. November 2 naman dito, syempre All Souls Day. Ayan. Tatlong talaga, no? Yung tinatawag na weekend, long weekend, kumbaga dito sa Pilipinas. Pero syempre, Halloween ang pag-uusapan natin today. Ito na yung costume creativity theme na about sa costume creativity ang question number 1. Simulan na natin to. Ano daw yung mga most creative Halloween costume na nakita nyo na or nasuot nyo? Si Navi kahapon. Ano ba yung naging costume ngayong Halloween? Actually, yun eh. Dapat vampire. Pero nagmukha lang akong bangkay talaga. Yun ba? Pero makikita niyo yan sa profile ko kasi nag-post din si Steffi kanina. Pinost siya yung picture namin after nung meeting. So, masaya din naman kasi syempre nanalo tayo kagabi. Congratulations. Kayo ba, ano bang sinusuot nyo? Di ba may mga costume party sa Halloween? Ano bang nasuot nyo na mga costume before? Anya, ikaw, nakapag-costume party ka ba sa mga Halloween? Syempre, nung kabataan. Pero mga elementary days, ganyan, mga witch, yun yung usual. Yeah, actually. Kasi magsusuot ka ng black na, parang isang buong tela, isusuot mo lang lulusot mo yung ulo mo. Tapos mask ka agad na witch na color green. Ay, oo. The Wicked. Parang Wicked. Nagkaroon ako ng ganyang mask before. Yung green. Saan ba nabibili yan? Doon sa doon sa ano? Sa tindahan. Sa tindahan. Oy, oo nga. Speaking of Wicked, kasi dapat mag-Wicked, magpapaprint na ako ng, magpapaprint, hindi kayang bumili ng yung mahal na Wicked from USA. Kasi 20th anniversary ng Wicked musical ngayong October 30. Lunes, kasabay ng eleksyon, ng halalan. So yun lang naman. Kayong Green Witch na tinatawag galing doon sa culture or sa reference yon sa Wizard of Oz, di ba? Yung green Wicked yung Wicked Witch of the West. Ikaw, Tito Jack, ano yung mga costume na? Ayan, narinig ko lang kasi sinabi ni Anya kaninong kabataan niya. Ikaw, nung kabataan mo? Nung kabataan ko din. Ang tagal ko na pala sa mundo. History lesson po tayo. Sa panahon ninyo? That was in 1900. Ang tagal 1900. Pero usual siguro, syempre pag sinabi nating Halloween, yung mga costume, yung mga pampatay. Oo, at syempre nire-recycle yung mga barong, ganyan, di ba? Tama, yung nakabukas yung sa likod. May bulak sa ilong. May bulak sa ilong, ililibing ulit. Yun, pwede yun sa mga naghahanap or gustong malaman yung mga Pero ang maganda dito, ideas. Papalim, kasi yung sabi dito, costume creativity. Dito lumalabas din yung yung pagiging creative ng mga Pinoy. Oo, yung artistry, 'di ba? Kasi nga, 'di ba, may mga hindi naman talaga tayo exposed. I mean, sa Philippines hindi naging dati. Hindi naging ayan, para tayo minumulto na ngayon. May naririnig tayong buzz dito.
Sa Pilipinas kasi hindi naman talaga nagkakaroon ng, alam mo, sa mga probinsya walang masyado mga party, 'di ba? Oo, Mga costume party. Pero ngayon, parang ngayong mga year, Sikat na sikat. sikat na at lumalabas yung creativity ng mga Pinoy pagdating doon. Lalo na yung mga lifelike talaga na costumes. Marami ngayon, syempre, yung mga Annabelle, 'di ba? Yung mga Valak. Yun yung mga nakikita kong trend sa Halloween costumes. Sa Jensen, meron akong kilalang yung parang place na nag-Halloween party or costume party talaga. Yung sa mansion ba yun? Saan ba yun? Alam mo yan, Anya? Hindi ko alam, pero gusto ko lang sana magdagdag na napansin ko ngayon, medyo nagdi-deviate na sila dun sa mga spooky na Halloween costume. Yes, Gusto nila ng cutesy. Yes. So ngayon, ang i-expect natin, medyo pink siguro yung ating Halloween. Barbie. Oo. Nakita ko yan sa mga nagba-Barbie na nga yung iba. Actually, isa rin yung napansin ko na, yun nga na hindi na siya ganun ka-spooky ngayon. Tsaka, karamihan talaga ngayon yung Halloween, na siya dress up. Anong character man yan, hindi na siya nakafocus lang sa pananakot. Oo nga. So, kung kayo ay mag-dress up ngayong Halloween, ano kayang susuotin? Ako kaya? Nag-isip ka pa. Oy, wag ha. Parang bagay sa'yo yung green. Green? Tapos, may buntot? Tapos, mahaba yung tenga? Tapos may sombrero. Wow. Elf na elf. Ay, ano tawag? Elf ba tawag? Hindi. Walang buntot. Walang buntot yun. Lang yung parang sa Dragon Ball yung iniisip ko. Si Goku pala yung may buntot. Oo nga kayo, comment nyo sa ating live kung ano yung mga costume na balak nyong suotin. Baka may mapulot kami dyan. Sila Arnie Rivera, great day, mabuhay. Yeah, great day from the land down under us, Australia. Australia. Sabi natin, Wizard of Oz, Australia. Singit mo yun, ha? Singit ko yan. Syempre, ito, second question. Ito, Halloween trends naman. Ay, tapos na pala to. Pero, aside sa costume, ano yung nakikita nating trends yun sa pag-celebrate ng Halloween? Siguro sa mga disenyo ng ng mga Halloween parties. Oo, yung mga bang kulay ang ginagamit. Oo, kasi 'di ba dati syempre orange black and white, orange black naman talaga yung Halloween. Dahil sa pumpkins. May trivia yan noon yung mga bakit orange and black daw yung kulay. Saan nanggaling yung kultura ng pumpkins? Di ba may nakalimutan ko, nasa BNKO? Nasa BNKO yan. Pero nagsimula kasi yan dahil yung, di ba nga, isa sa mga tradisyon ng celebration ng Halloween ay yung pagsisindi ng kandila. So, dahil kapag kandila lang yung tinitirik, mahanginan, madaling mamamatay yung kandila. So, ang ginawa ng mga sinaunang mga tao, anong kultura nun, lalo yung mga Celtics nun, nilalagay nila, nagka-carve sila ng pumpkins. Okay. O ng squash. Yung tinatawag nga natin na Jack-o'-lanterns. So, doon nila nilalagay yung kandila. Tito Jack-o'-lanterns. Siyempre, dyan na nagsimula yung creativity nila na inuukitan nila ng muka yung kalabasa. Parang naniniwala sila, syempre magla-light up yun. Parang tatakutin yan yung mga masasamang espiritu. Diba? Kaya orange talaga yung isang kulay na na-associate sa Halloween. Uy, may naalala ako sa orange na color na yun. Kasi diba, kung sa kanila pumpkin, kasi sa probinsya namin, nung kabataan ko din, ang inuukit ang inuukit namin yung papaya. Papaya? Oo, yung parang medyo pahinog. Papaya. Papaya. Tapos nilalagyan ng kandila sa loob, 'di ba? Tapos para paggabi, ganun yung magiging ambience. Yes, tama. Pwede rin 'yun kung pwede 'yun, 'di ba? Walang pumpkin, di papaya, nasa probinsya tayo. Syempre yung mga theme ngayon sa mga Halloween parties. Actually may mga bars na no? The most glammed costume, may mga ganong contest na ngayon. May singing pa. Rin ngayon dahil di ba nauuso ngayon yung mga fondant cakes. Yeah. Diba? So talagang isa na rin yan sa mga go-to na mga hinahanda na mga nag-organize ng Halloween parties. Yung mga Halloween-themed cakes, mga cupcakes, mga muffins. Ay, muffins! You love muffins, no? Yes, he loved muffins. Cupcake yan dito sa amin. Iba-iba kasi. Iba naman daw kasi yung muffin at pumpkin. Pumpkin. At cupcake. Pumpkin to. Ayan. So, yun po ha. Ano lang yun, kumbaga, trivia lang kaunti, no? Bakit may mga pumpkins as decorations. Pero ngayon, siguro,
sa Pinoy kasi talaga may mga kabaong pa rin. Hindi mawawala yun, no? Ng mga dekorasyon. May iba nagpapapicture pa sa loob. Sa TikTok, meron pa isang trend. Nagvo-voice acting challenge sila sa TikTok. Talaga? Nakita ko yan. Merong bagong launch ang Voice Papi, Papalem TV sa TikTok. Na horror, Halloween themed poetry challenge. I-like or i-duet nyo na yun, ha? Hanapin nyo Papalem TV. Meron yun, yung binasa naming intro kanina, yun mismo ang i-challenge namin sa inyo. Pagalingan, tingnan natin baka may premyo kami. Malay nyo naman. Ay, umasa kayo. Tapos na po yung Sibap Voice Acting Challenge. Malay nyo, gusto ko kayong imitayin sa ibang program. Diba? Pwede. Ma-discover kayo dyan. Oo. Sige, yun lang naman yung aking entry. Ayan, patungkol sa costumes kanina, sabi ni Gracia de Villar Maniago, gusto ko ulit yung Maleficent na masuot ko. Gusto ko yan, ganyan. Well. Disney, no? Disney theme. Paano? Well. Atabay. Ay, balon. Gulong. Wheel. Anya. Ano namang wheel? Ang daming wheel, no? Balyana. Dami palang version ng well. Well. Syempre, no? Siguro, ito naalala ko lang. Dati kasi parang nag-Hunchback of Notre Dame ako nung high school. Nanalo ako. Kaya mo yun? Ako talaga hindi ko ma-imagine. Ang liit ko nang. Ako pa nanalo. Hindi gargoyle yun. Ano yun? Ano na naman yun? Ano ang gargoyle? Alamin natin yan kay Elbox Senador Triviador. Dahil nasabi niya. Back to me. Yun yung yung mga ang tawag dyan? Di ba sa Hunchback of Notre Dame may ganyan siya yun yung statue sa labas ng simbahan. Hindi ko kaya yung gano'n. Yung parang mga iba't ibang creatures, tapos may pakpak, yun ba yun? Kerubin. Tapos usually yan, mga water spouts. Yung parang pang fountain. Ganyan. Si Anya ba, nakita mo ba yun sa movie ng Nabutan niya yan. Eh. Hunchback. Pero hindi ko na matandaan. Hindi ko na siya matandaan. Let's all watch. Hanapin nyo guys, kamukha ni Papa Lem. Hoy, grabe naman. Grabe. I-search natin, tingnan natin. Alam mo ba, Papa Lem, na green din yung niya, suot Green niya din? doon. Yun pala yun. Oo, hindi ka elf. Hindi pala, elfa ba? Ano pala ako? Gargoyle? Gargoyle pala. Gargoyle Pero para kasing ginagargle, hindi naman. Alam mo, ang purpose talaga ng gargoyle, yun doon, kumaga siya yung, how do you call that? How do you call that? That's Daya. Pag umuulan, doon dumadaan yung tubig para pang bawas siya ng rainwater na tumatama sa building para hindi madami. Tama. Pero medyo kakaiba lang yung itsura ng mga estatuang ito. Sige. Baka may mga comments dyan ng ating mga katinig sa kanilang mga naaalala, no? Yes. Friends. And i-comment nyo lang yan sa ating live stream. Ibang video yung nakikita ko pala. Sabi ni, ayun na pala, gusto niya yung Maleficent. Okay, sige. Eto naman sa third question natin. Sagutin natin to. About sa spooky movie nights. What's your go-to Halloween movie and why do you love it? Actually, naging what do you think question natin to sa Votey page, no? Kasi pag Halloween holiday, minsan nagma-movie marathon. Ito yung mga makukuha nating tips ngayon kung anong magandang panoorin ngayong long weekend. Mukhang mahilig sa mga movies tong si Anya ngayon, di ba? Syempre ako, go-to ko talaga, Harry Potter. Medyo pa-nerdy siya. Pero, di ba? Perfect. Nice. Ayun. Lahat ng movie ng Harry Potter. Oo, napanood ko yan lahat. Tapos nabasa ko rin lahat. Syempre, as a kid, mahilig din naman tayo sa ganyan. Tapos yun, syempre, medyo witches, wizards yung themes niya, yung theme niya. So, napaka-Halloween appropriate niya. At saka pwede naman siyang basahin at saka panoorin year-round, hindi lang sa Halloween na time. Kasi kung mga mas nakakatakot, mga The Nun levels, binabangungot ako! Oo nga, may mga ganyang tao, no, napapanood, napapanaginipan. No? Tapos yung ayaw mo nang mag-CR mag-isa. Kasi feeling mo may kasama ka na iba. Tapos ayaw mong tumingin sa salamin kasi baka may
nakaputol ng ulo na pala Oh. doon. Yung after mo maghilamos, so hindi diba? ka natitingin sa Oh my salamin. God, that's so me. Relate ako. That's so me. Art. Nahawa na ako kay Navi tuloy. Pag hilamos mo, nawala yung mukha mo. Oo nga, no. Sige, Mas ano pang nakakatawa. mga movies ang masasuggest natin sa ating mga katinig na pwedeng panoorin? Ako kasi, yung all-time favorite ko is The Exorcism of Emily Rose. OA, no? Ang tapang! Sobra! Kinaya mo yun? Oo naman. Ako kasi yung ano doon, nandun pala ako sa movie. Hindi, maganda yon kasi parang very iconic na film yun. Yes, oo. Na, hindi ko alam, pero natatakot pa rin kapag pinapanood ko, kahit alam ko na. Kasi yun yung medyo nagtatouch din ng faith. Diba? Ayun, oo. Galing. Yan din yung sasabihin ko eh. Nababasa mo yung iniisip ko talaga, Navi, ano? Oo, yun yung siguro hook doon. Kasi parang, it's very Catholic din. It's more than a Catholic. Yung spirituality, no? Yung spiritualism na kasabay doon, yung about demons. Natawa naman ako kasi habang nagkukwento ka nung sa exorcism, biglang nag-comment dito yung ating kapwa si ano daw? si Ate Lay, si Leyan Alcantara. Ate Lay. Punta ka dito sa shrine, Papa Lem. Bakit may exorcism ba dyan? Meron ba? Para marami siguro doon. Gumaganon siguro doon. Di ba ganun si Emily Rose? And based on real story din kasi siya. That adds to the creepiness, no? Sa levels na yon. At isa pa sa... Kaya nga ang tapang mo. Oo. At pinapanood ko yung mga documentaries pa nga nun. At dahil dyan, believe kami sa'yo! Tapos na pala yung segment. Pero yun, yung sa akin. At isa pa, yung bago ko napanood sa Netflix is yung Exorcist pa rin? The Pope's Exorcist. The Pope's Exorcist pala. Ayan, true to life din yan, di ba? Oo, namatay lang din yung yung pare. bida doon. Sumalangit nawa. No? And it's about faith din, how strong your faith is, paano ka nag-focus sa pananampalataya mo kahit marami nang nangyayari kasamaan sa mundo. Yun yung parang nagustuhan ko sa movie na yon. Ano bang size ng faith mo? Mga 11. Size 7, gano'n. Paaya. Ibang faith para yun. 5 flat. Height na. Ay, hindi naman 5 flat ako. 5'7 ako. Hindi mala. Paano yung 5'7"? 5'11 ka, di ba? 5'11 ba ako? Hindi, 7'11. Hindi, 6. 6'2". Di ba? Ay, nako, Anya. As if matangkad din ako, di ba? Anya, ha? Anya, welcome back. Welcome back. Ang tapang ni Papa Lem, sabi ni Aini Rose. Aini Rose. Aini Rose? Sa Nico. And, sige, bago natin basahin yung comments doon sa Voti page natin. Kayo muna. Ano yung... Actually, nag-comment din kasi ako doon. Sige, ano yung kinoment mo doon? Oo, nag-comment din ako doon. Pero si Tito Jack muna. Si Tito Ako Jack. naman yung Carrie. Carrie! Sige. Ito na naman. Bakit Carrie? Carrie kasi yung ulam yun, Carrie. Yes, masarap yan, ha? Chicken curry. Lalo pag may carrot. Sige. Eto na, kasi nga, yung nilagay ko dito, American Supernatural Natural horror film siya, directed by Ryan Kayab. Kimberly Pierce. Actually, dalawang version to. Pero yung bago yung pinanood ko din. Nagustuhan ko. 2013. Tsaka mayroon 1990s. Si Carrie White, bullied teenager kasi siya. So yung bullying dito ang na-highlight sa story maliban sa pagiging horror. Kasi meron siyang telekinesis. Ayan, kaya niyang pagalawin yung mga bagay-bagay. Hindi ko naman isa-spoil, no? Pero dahil about bullying siya, nakaka-satisfy sa akin yung nakakaganti siya sa sa mga ginawa sa kanya. Pero hindi naman natin pinopromote yun. Pero maging matapang lang. Maging matapang. Huwag hayaan yung bully na mang-bully. True. Kung pwedeng isumbong nyo, kung hindi nyo kaya, isumbong nyo. Ang dami yan. Teacher. It's not just a horror story, pero na-highlight yung bullying. True. At syempre, Kuya Navi. Yan, si Kuya Navi naman. Ayun, Ano rin ako very fond din ako ng mga witchcraft movies and books, no? So, pareho kami ni Anya, actually, Potterhead din ako. Pero isa sa mga go-to movies ko na pinanonood ko rin to actually every year. Kasi parang,
hindi lang siya basta horror movie or horror-themed movie eh. Fantasy ba? Fantasy siya pero maraming iba-ibang aspect. It's based on actual research and Really? yun. So, hindi siya basta-basta nilikha lang. Meron siyang basis talaga sa history ng witchcraft. So, ito yung movie na The Craft. The Craft. Actually, ni-remake yan. Merong The Craft Legacy ngayon. It's on Netflix, no? Pero yung original talaga yung best. So, yung kwento niyan is about, hindi niya alam na witch pala siya. Tapos may mga nag-move sila kasi nag-relocate sila. Tapos sa school na yon meron pala doon 3 babae na naghahanap sila ng ika-4 nilang kasama doon sa grupo nila. Pero ang talaga doon, yung pinaka-heart ng story dyan is that absolute power corrupts absolutely. Ay! Ibang klase yung theme, no? Very parang pinapakita doon na anything na sumobra at kung pang sarili lang yung intention ng mga ginagawa mo, it will end up talaga ng hindi maganda. So, alam mo yung kahit na witchcraft siya, syempre, marami tayong mga faith na hindi masyadong sang-ayon dito, di ba? Pero ang base talaga, yung moral talaga nun, nung movie na yon is that kung pang sarili lang ang gusto, ang motivation mo sa ginagawa mo at alam mo yun, hindi ka magdadalawang isip na ipahamak ang iba. Wala kang kahihinat ng maganda. Yan. Parang totoo yan sa panahon ngayon eh. Oo. Applicable naman talaga siya sa buhay natin. So parang pinapakita doon talaga na you have to be responsible. Kung ikaw ay mabigyan ng empowerment, mabigyan ka ng tiwala na mag-handle ng certain tasks or projects o kahit anuman, kahit maliit na bagay lang yan sa family, sa friends o sa career ninyo, wag niyong pababayaan. Parang ganun siya na kasi kahit gaano pa kaliit na kapangyarihan yan, merong potensyal yan na makorrupt ka. Totoo yan, oo. So, dapat talaga yung paninindigan mo sa prinsipyo mo and always keep in mind na ano man ang gusto mong gawin, basta wala kang masasaktan, go lang. Tama. Ang gusto ko yung mga ganong lessons, no? Ano tawag dyan? Beyond its creepiness, yung mga katakot-takot na nangyari, ang lesson doon, yung talagang nakaka-hook sa mga katinig natin. Sabi dito ni Lian Alcantara, CVA, gusto daw niya yung Twilight Saga. Okay din naman yon. Vampires din naman yon. At vampires and werewolves din ba yun? Yes, oo. So, hindi ko kasi na yan. Pero ang alam ko sa Tagalog version, si Direk Pinky Rebucas yung nagboses ko. Binati lang talaga. Direk Key, no? Isa sa mga creative voices na directors. Sino ba yung babae doon? Si Bella? Si Bella. Bella Chow. Iba yun pala. Iba yun. At sabi ni Aini Rose, kung merong Emily Rose, Rose din siya, meron ding Clarita na movie. Yung Clarita. Jodie Santa Maria. Ina-explore naman doon yung, para rin sa Pope's Exorcist. Yung faith and science. Trauma. Kasi yung psychological side naman. Actually. Ngayon, panahon ngayon, hindi nakapaniwala. Ang daming eng mo dyan. Ang daming end. Sa panahon kasi ngayon, parang na-explain na daw ng siyensya kasi meron na nga ang AI, pero hindi mawawala talaga na may mga bagay na hindi natin ma-i-explain through science. True. Totoo naman. So, yun yung mga ini-explore ng mga movies na ito at binibigyan nila tayo ng hints, diba? Kung ano yung pwedeng mangyari kung sakali mang sumobra sa kapangyarihan, sumobra sa, anong tawag dyan, yung parang sariling, parang pagtingin mo sa sarili mo ay parang hindi mo na iniisip yung iba. Di ba? Maganda yung mga ganoon. And wala na, yun lang pala. Wala na. Pero meron pa dito pala sa ating Facebook page ng Voti Radio. Sabi ni Lindsay Saison, yung kanya naman daw is The Exorcist Believer. Yun. Showing pa to ngayon eh. Gusto niyo panoorin to? Showing pa to. Showing pa to. Yung sabi niya, I loved it not because madami siyang jump scares, but we've learned a lot of lessons from it, especially on how deceiving and tempting the devil or demon is. Lalo na pag di tayo naniniwala at wala tayong faith kay Lord, talagang paglalaruan ka ng demonyo at ititempt ka niya to do things that are not pleasing in the eyes of God. Amen. Nakita ko yung trailer nito nung nag-comment si Lindsay Saison, parang hindi ko kakayanin. Pero actually, dalawa kasi pero diba, talagang yung lesson ngayon ang kinakapitan, hindi yung
Actual scare scares. factor. Oo. Diba? Kaya maganda rin talaga na, alam mo yung once in a while, kahit hindi ka mahilig sa mga scary movies, sa mga horror movies, sa mga ganitong panahon, ito yung sabayan natin. Para sama-sama tayong ma-i-inform, ma-inspire, ma-involve, at ma-empower, at matakot. Naisingit na natin yung advocacy natin. Ito na, last pala kay Aini Rose Sanico. Nag-comment din siya sa post natin. Sabi niya, Jennifer's Body, since high school napapanood na. Galing lang ng movie kasi it talks about love, friendship, and attention. Literal na inalay siya sa kung sino mang demonyo yon. Kaya ayun, ilang beses ko na rin yan napanood. Tsaka naging favorite ko rin yung playlist nila sa movie. Ayun tayo, kasi singer to eh. Yun yung mga ano. Yung nakukuha natin sa panonood natin na playlist. Ayan, sige, dito na tayo sa pang-apat na question. Ito, spooky din to. Ayan. Ano ba yan? Ito yung what do you think question natin. Hindi ako handa dito, pero yung guest natin ngayong guest host natin si Kuya Navi at handa, si madaming Ate baon. Anya ay baka may baon. Do you have any spooky stories to tell? Yung ghost stories. Oo. Anong Marami meron? tayo niyan. Pero meron ding mga nag-share ng kwento sa comments eh. Meron ba? Meron. Sige, unahin muna natin siguro. Oo, unahin natin sila. Sige. Hanapin ko nga sa pinaka... Eto na nga. Si Gracia at si... Sino ba Aini. dito? Aini. Sige, si Unahin Aini yung natin una. No? Okay, sabi dito. Eto na. Hanapan natin ng magandang ano to. Basahin natin. Sige, basahin natin. Kuya Nabi. Ang kwentong kababalaghan ni Aini Rose Sanico. Naka-off pa naman yung lights sa labas. Year 2019, namatay ang lola ko. Siyempre, hindi agad makaget over sa mga pangyayari. My family were born-again Christians. That is why we really don't believe in ghosts o mga nagpaparamdam na espiritu until this happened. Tahimik na araw yon, lalo na dito sa lugar namin pagtanghaling tapat. Wala ang mama ko kasi sinundo yung kapatid ko sa school. Pumunta ako sa kwarto nila mama para manalamin habang nagsusuklay ng buhok. Nakarinig ako ng iyak. Nung una hindi ko pinansin kasi baka sa kapitbahay lang namin. Pero sobrang tahimik talaga ng mga oras na yon. Muli, narinig ko na naman ang iyak. Palakas ng palakas. Halos tumayo ang balahibo ko sa batok pati sa lahat ng katawan ko kasi sa kabilang kwarto ko, which is yung kwarto na doon kami natutulog ng lola ko habang nagpapagamot siya dito sa Jensan. Napaisip ako na this time, I need to rebuke the bad spirit sa house namin. Nagdesisyon ako na pumunta sa kwarto, nagpatugtog ng worship song at nagpray over ng malakas. Nung araw na yon, wala na sa isip ko kung makarinig man ang kapitbahay namin. Kasi iba eh. Nasa loob ako ng kwarto, yung amoy ng lola ko nandoon talaga. After nun, may mga nangyari pang iba, pero kwento naman ni mama. Hoy, kinikilabutan ako. Doon ka Aini Rose Sanico. Alam nyo ba, yung mga magkukwento ng kanilang stories sa comment section, bibigyan natin ng pa-premyo mula kay Mama Nonsky Salok. Iyon! Ay! Naputol to ba yun? Mama Nonsky Salon, ayan, bibigyan natin ng 500 pesos worth of hair treatment gift certificate. Ayan. Pero, pag-usapan natin yung kwento, yung ba nagpaparamdam na mga mahal natin sa buhay na lumipas na, di ba? Yung mga lumisan na pala. Yan. So, naamoy niya yung mismong scent ng lola niya sa kwarto at may umiiyak. At may umiiyak. Nakakaano naman yan. Ano naman sabi mo dyan na ano? Nakakatakot po. Nakakatakot pagbasa pa lang ni Nabi, ano? Grabe naman. Siyempre, voice artist, kailangan. Galingan natin dito. May mga pwede tayong gumawa ng separate podcast about it, no? Sa dokumento ni Papa Larry. Nag-plug na naman. De, pwede yon kasi saan naaalala ko, may binabasa kasi akong libro. Anong libro Miss yan? Eileen Santos. Ay, ako din. Ikaw din? Oh, libro ni Miss Eileen Santos. Ano yun? Galing din yung sa ano,
Voices in the Theater. Voices Galing in the kasi Theater. sa'yo yun, no? Voices in the Theater, ini-explain doon kung ano-ano mga type of ghost. So may iba na historical haunting na meaning every time na matitrigger yung ganoong time or year or atmosphere sa lugar na yon, parang nagpi-playback lang yung memories at naririnig natin kunyari tawa or iyak kung sa mismong panahon na yon ay sobrang strong yung energy, sobrang tama yung tapang ng kanyang energies doon sa lugar na yon. Every time na kunyari Friday nangyari yon, so every Friday of that same year ay nagpi-playback lang. Baka ganun yung nangyari, no? Sobrang takot or lungkot ang nararamdaman ng haunting na yon. Diba, Kuya Navi? Kung may explanation yes. ka ba doon? Actually, isa yan sa mga inaaral ng mga paranormal experts, no? Yeah. So, para akong si ano ngayon dito, kasi, Kuya Ed, at saka, ito si Maring Jessica. Maring Jessica. Yun. So, isa sa mga inaaral ng mga paranormal experts is that everything is made of energy. So, parang sinasabi na kahit tayo, meron tayong mga energy. Tapos, kapag merong, halimbawa, isang lugar na sobrang naging mataas yung emotions natin, tapos doon tayo, kumbaga na yumao sa moment na yun. Parang may residual energy. Residual. Ayun pa rin yung isa pang pangalan ng historical haunting. Residual energy. Kasi residue Yes, residue. So natitira, naiiwan yung enerhiya natin doon. Sobrang kapit na kapit siya. And parang nasa loop. Yung sabi mo, kaya parang merong certain time of year or day na doon na-activate siya. Doon nararamdaman yung energy na yun. Kasi halimbawa, yun talaga yung naging routine ng tao, ganyan. So isa yan sa mga current na theories ng ating mga paranormal experts. Katulad naman ng kikitang mga Kastila, yung mga nagmamarchang mga Hapon. Kasi syempre, grabe yung emosyon ng mga panahong yon, ng era na yon. Kaya minsan nakikita natin yung may mga madre, may mga pare sa mga lumang simbahan. Diba? May mga ganung pangyayari dahil nga sa residue, no, yung energy nila. Okay, sige, puntahan na natin. O may dagdag pa kayo? Or puntahan na natin ang second. Sige, diretso tayo. Sino ang si Tito Jack na nagbabasa. Pero natuwa ako kasi 2019 din nangyari. 2019, same year. Katulad ng kay Aini. O sige, pasahin natin yan. Ito ang kwento. Ito na ang kwentong kababalaghan ni Gracia de Villar Paniago. In 2019, we had a team building sa isang beach sa province. Since isa ako sa mga organizers and facilitators, nauna kami sa venue. After an hour of preparation, pahinga saglit, and bio break, and medyo may pila ang CR, nagtanong ako ng ibang comfort room. Tinuro ako ni Kuya sa CR sa may gilid ng building. Since naiihi na talaga ako, pumunta na ako kahit medyo malayo at ako lang mag-isa. Pagpasok ko ng CR, medyo maalikabok at may mga konting tuyong dahon sa loob. Hindi naman kadumihan, kasi baka kako dahil mahangin. Medyo dry and loose ang lupa. At may katabing mga puno sa area, napupunta lang yung mga alikabok at dry leaves sa loob. Pagpasok ko sa cubicle, may malaking palaka sa corner na nakaharap naman sa wall at hindi sa akin. Sabi ko sa sarili, oh my God, sige na nga. Tapos nagsalita ako na parang kinakausap ko yung palaka. Sabi ko, hey Froggy, friend ako. Excuse me ha, naiihi lang ako. Stay put ka lang dyan, saglit lang to. Please, pasensya na. At naiihi na ako habang nakalingon sa palaka. Baka kasi biglang tumalon magulat ako. Ayun, nakatapos naman ako ng ihi at nag-thank you sa palaka bago umalis. Then, the event continued. At that time, naka-dress beach attire ako. Maxi dress na halter. Kaya medyo iwas ako sa init ng araw kahit naka-sunscreen ako. Natapos successfully ang event and we were able to get home safely. Pagdating ko sa bahay, dumiretso ako sa kitchen to get water and CR to take bath. After that, habang nagkukwentuhan kami ng anak kong dalaga, sabi niya, parang
Di ka po nangitim, Nay. Buti naman, naka-halter pa naman ako. Wala bang mark dito sa my shoulders? Sabi ng anak ko, wala po. Ay, ano yung nasa left na braso mo po? Alin? Ayan po oh. Mapula? Markang marka. Parang marka ng kamay. Ayan yung mga fingers na pahalang. Parang nakahawak sa braso mo na galing sa likod yung hawak. Yung parang akbay or yakap. Ha? Paano mangyayari yun? Imposible namang sunburn. Imposible namang may nakayakap sa akin. Wala rin namang pumalo sa akin. At naalala ko yung palaka. At nagtagal ng 1 buwan bago nawala yung marka. Ay, grabe naman. It's so hadlock. So hard, wow. Malaking palaka naman nun. It's so Pero- hadlock. Oo. Ingat Nawala kayo yung ha. takot ko doon sa It's so hadlock. It's so hadlock. Pero oo nga no, grabe yung story na yan. Yung parang nagmarka sa Sa shoulders. Sa shoulders. Ni sino ba nagkwento? Nakalimutan Si ko. Ma'am Gracia. Oh, grabe naman, voice mate Gracia. Oo, nangyayari ba talaga sa totoong buhay? Yan yung parang May mga kahit marka spirits naman sila, nagmamarka talaga sila physically. In general, ang mga tinatawag na mga energy, mga residual Mhm. energy o mga spirits talaga, hindi naman talaga sila mananakit physically kasi they're on a different dimension technically, Yes, di ba? oo. Pero merong mga ganyang manifestation minsan kasi nga energy. Mm. Kung sobrang lakas ng energy, pwede silang magkaroon ng mark. Kaya nga 'di ba meron tayong mga iba-ibang klaseng spirits, may poltergeist. Ito yung mga Yes, spirits with the capability to move things sa physical plane, ganyan. Tapos yan, isa yan yung mga kaya nila mag-embed ng mark sa mga Poltergeist, tao. Pero yun. grabe to, 1 buwan bago nawala Nawala. yung marka. Oh, tsaka parang kamay daw eh. Oo, 'di ba? Parang ang lakas niya makaano, para siyang jellyfish. 'Di ba kung kumapit. So, yung Gracia, usap tayo. Oo nga. Kasi ito yung sa kulturang Pinoy, yung kulam, baka yun yung mga ganitong instances, yung parang witchcraft na baka dinulot ng mga, di ba, yung masasamang tao na gustong manakit. Di ba? Kasi in a form of frog, yung or palaka, no? Baki. In Bisaya, baki. Yung mga palaka pa naman talagang ano yan. Oo. Actually, meron din akong experience na may Bakit? kinalaman Anong sa meron palaka. sa palaka? Baka may mga palaka dyan, iniiwasan nyo na, ha? Medyo Sige, kasi sige. ako noon, mahilig ako mag-explore ng yung mga lugar-lugar dun sa village namin. Ganyan. Kasi nature lover, since nasa middle ng city, sa Pasig, ini-enjoy ko yung pag may mga puno, may talahiban, ganyan, dun ako nagpapahangin. Tapos may ako doon na palaka rin, napakalaking palaka. Uy. Eh yung pinsan ko, takot na takot sa palaka. So kinuha ko yung palaka. Ginamit kong panakot sa kanya, ganun. So hinayaan ko tumalon sa kanya, ganyan. Tapos yung lola ko, nung that time, syempre mga matatanda, pinagalitan niya ako kasi yun daw malaking palaka na yun, nakatira yun doon sa balon, sa tabi, yung katabing lupa ng yung sa bahay namin. Siyempre ako, makulit. Kaya wala akong pakialam. So the next day, nag-start ako magkaroon ng mga butlig-butlig sa likod ko. Nabati. Nung una, akala ko parang ano lang siya, paltos, ganyan. Tapos, after a few more days, kumapal siya, naging masakit siya, ganyan. Tapos, napansin ko, nawawala yung sakit kapag magpupwesto ako ng parang pwesto ng palaka. Parang Yun. punishment eh. Parang gano'n. pinaglaruan. Oo. So, yung lola ko, dahil yumaon na yung lola ko, sumalangit naman, manggagamot siya. So, ginamot niya lang ng konting mga dasal. Yung mga faith healing natin, di ba? Yun, isa rin yun sa mga tema natin ngayong Halloween. So, yun. Faith healing. Gumaling naman ako, awa ng Diyos. Natakot lang ako nung maisip ko na baka mamaya naging palaka ako kung hindi naagapan. Oo, parang once isa upon na a- akong baki. Ikaw ning baki lang. Naviki. Naviki. Pero bitaw, oo, yung mga stories na ganyan, parang pinaparusahan tayo because of our, siguro, wrongdoing sa kalikasan. Di ba? They ganun are din. nature spirits, like, Yes. Kaya nga 'di ba yung Encanto, yan. nabanggit ko kanina. Gawin mo lahat ng gusto mo basta wala kang masasaktan. Totoo. Ganun. Yun, siguro Lesson. nasaktan nung pinulot ko tapos hinagis ko sa pinsan ko. So, may lesson naman. No, may lesson naman. Ako din ganun before. Elementary pa rin naman ako noon.
kahit hanggang ngayon elementary pa rin naman yung ano ko. Hindi naman nalalayo. Hindi nalalayo. Kasi mahilig akong hindi ako mahilig pala na umihi sa labas. Sa CR lang talaga ako. Pero one time, ihing-ihi na ako, di ko na kaya, doon na lang ako sa likod ng bahay. Sa Naku may po. Malunggay. Kamunggay ba? Kamunggay. Kamunggay. Oo. So, umihi ako doon. Few days later, hindi na ako, natitigil umihi. Dire-diretso. Dire-diretso yung ihi. Nag-unli ka? Unli ihi, sent to 8084. Ay, nako po. Tapos, syempre pinunta na ako sa doctors, walang mga findings. Parang wala namang UTI ito kasi yung UTI naman hindi makaihi. Diba? Ito palagi hanggang parang 2 to 3 minutes yung tuloy-tuloy na ihi. Nakakapagod eh. Hanggang sa meron na kaming parang yung can ng yung sa fruit salad, yung pang fruit salad ba na can. Doon ako umiihi palagi kasi ang layo pa ng CR, doon na lang ako sa sala. Parang ginawa kong arinola, kumbaga. Hanggang sa palagi na lang nakakatamad na kumbaga pumunta at umihi. Lumuluhod na ako. Ganon ka grabe. Yung, parang napaparusahan nga. Nakaka-relate din ako yung parang ganon. So, yun, siguro nature pa rin naman eh, no? Parang ganon yung theme ng mga minsay hindi natin ma-explain na bakit minsan pag umiihi daw tayo sa mga ganitong lugar, namamagay yung mga ganitong parte ng katawan, di ba? Nagkakasugat. Yun lang naman. Pero yun lang naman sa akin. Hindi ma-explain, no? Meron pang isang kwento dito sa live chat natin. Gusto nyo bang basahin? Konti lang to. O si Kuya Navi na siguro magbabasa. Ito, galing sa voicemate din natin. Kasi, na nagtrabaho sa eroplano. Okay. Sige. Take it out tuloy. Take it away kasi. Take it away, Kuya Navi. Ang kwentong ito ay kwento nila Arnie Rivera. As soon as we touched down, kasi nga sa eroplano siya, may biglang lumabas na bata sa lavatory. Nagulat ako kasi sigurado ako na bago mag-descend, lahat ng pasahero naka-seatbelt na bago ako bumalik sa jump seat. Then nung dinouble check ko ang manifest namin, wala naman kaming minor na pasahero. Ay grabe, nagpray ako tapos eto na. Nung magde-deplane na ang mga passengers, walang bata. I kept quiet kasi ayoko matakot mga flying partners ko. Uy! Ba't mga bata kasi yung nagmumulto kasi? Iba yung creepiness level ng bata. Ginagamit nga yan sa movies, yung mga kumakanta ng mga children's song. Ang innocent na mga children's song. Kahit yung mga folk song na ili-ili, paborito na ngayong kantahin bilang hunting songs eh. No? Ba't ganon? May mga trends talaga. Bata yung ginagamit or bata talaga sila? Actually, natataon lang din kasi na nagiging tema yung bata. Pero marami rin namang mga horror na ang tema mga matatanda. Ano kasi yan? Kumbaga, mas na-emphasize, mas na-magnify yung fear o yung creepiness kapag ang element o ang subject mo ay inosente o nakakaawa tulad ng mga matatanda. O so, kaya nire-respeto like mga anak, madre, pare, So mas na-emphasize yung creepiness. Kasi kumbaga you put your guards down. Trust mo. Diba? Kumbaga madaling maano yung trust. Yan tama kasi. So, yun. Kumbaga, mas madaling i-introduce yung fear na parang, huwag kang trusting masyado. Yes. Hindi porket bata yan, bata lang yan. Hindi porket matanda yan, mahina yan. Yung mga ganon. Hindi mo alam. So, minsan, parte na rin yan ng mga creativity ng mga manunulat. Yeah. Di ba? Pero, true to life story naman tong kay Arnie Rivera. Imagine sa plane, tatalon ka ba? Posibleng residual Pwede. energy yan. Residual baka energy. merong yumao na bata. Ang naging last activity niya galing siyang CR. Ng eroplano. Hindi, baka ng airport. Napunta sa eroplano lang. Akala niya airport pa rin yun. Thank you sa mga nag-share ng kwento nila. Maraming salamat. And, okay, 5:34 na. Pero sige, i-wrap up na natin muna ito ang ating... baka may kwento kayo. Wala ba? Pero may final tayo. Paano natin kinugunita, pinoprotect yung sarili natin habang ginugunita. Maganda yan. Ginugunita itong Halloween.
kasi ang paniniwala ng karamihan sa mga Pilipino na pag Halloween, very high yung energy at very vulnerable tayo sa iba't ibang spirits, enerhiya, ganun. Gagambala. Paano natin sila hindi magambala or paano protektahan yung sarili? Anong practices and cultural rituals na alam nyo, no? Dito sa Philippines, sa ating bansa. Sige, siguro bilang isang ginagawa niyo. Total, tagal ka na sa mundo, Tito John. Charis. Tayo? Based sa edad. Edad, hindi lang siguro Halloween, pero naging tradisyon na din. Everyday. Everyday or lalo na pag sa probinsya, 'di ba? Pag alam mong hindi magkakalapit yung mga bahay, isa sa mga tradisyon ng mga matatanda, no, yung pag iinsenso. Kamanyan, 'di ba? Oo. Parang insenso, para saan ba 'yon? Insenso na. Ayan, ang alam ko protective din 'yan na para hindi daw bisitahin, ganyan. At para naiirita ba yung mga espiritong masasama? Hindi nila siguro gusto yung amoy, ganyan, no? At I think maraming masasabi diyan si Kuya Nabi pagdating sa sa mga insenso. Siyempre si Kuya Nabi ang ating resource person. Correct, sige. Panahon mo to. Panahon ko ba? Sige, Kuya It's my Nabi, moment. Tama naman. Actually, may iba-iba kasing interpretation kung bakit protective yung pag-iinsenso, So, syempre sa mga hindi masyadong naniniwala sa mga pagmumulto. Kumbaga, meron kasing iba na they consider yung pag-iinsenso as part ng witchcraft. So, may mga religions that are against that. So, hindi masyadong yun. Hindi masyadong magandang interpretation. Ngayon, kung ang natin is more on science, diba? Tulad na nabanggit kanina, yung mga pagmumulto na yan, karamihan ay mga residual energy. Maraming enerhiya sa paligid natin. At ang paniniwala is kapag stagnant ang energy dahil wala masyadong activity. Kaya di ba madalas mga haunted houses, yung mga hindi natitira, hindi napupuntahan, walang doon gumagalaw sa loob na walang tao. Gumagalaw. Yan. May kinalaman din sa feng shui yan, sa chi, yung flow ng energy sa isang lugar. Sa isang kultura talaga, energy talaga. So kung stagnant yan, diyan mas kakapitan ng mga tinatawag na mga residual energy. At ang pag-iinsenso, dahil mayroong usok, yan. So, nadidisrupt niya yung stagnation na yon. Magkakaroon ng flow ng energy. Kasi di ba smoke rises, ang fire, meron yung iba ring buga ng energy. So, parang ma-disrupt yon yung pagiging stagnant. Kaya nawawala yung mga negative vibes na tinatawag natin. Usok kahit saang sulok, pumupunta yan. So, tama yon yung pag-iinsenso. Actually, yung medical perspective, di ba, noon pa man, di ba, wala pang diffusers noon Ngayon, uso yung oil diffusing. Yung meron usok na nandun. Ganon din yun. Nag-burn din ng herbs ang mga Pilipino before. Hindi lang pala Pilipino, lahat ng ancient cultures, di ba? Ang ginagawa nila, dinadry nila yung herbs nila, like yung mga sage, di ba? Yung ganon. At saka, yung usok na yun yung nanggagaling, lavender, yung essential oil na nasa loob ng herbs na yon, naaamoy through that usok. Through that usok. Pero yung mga ginagawa nilang ganyan, siguro, ginagawa din itong ng ating mga ninuno natin dito sa Kaya nadadala hanggang ngayon ng mga Pilipino, mga lola natin mahilig sa nagpapaypay dustpan or mga yung niyog yun, mga niyog. Para yung usok ay manatili at masyadong yun. Si Anya, anong protective? Si Anya. For me, syempre, on the spiritual side, ang belief ko lang talaga is my God is bigger than my fears. So, syempre, it's more of faith and prayers talaga. At saka, pinoprotect ko yung sarili ko kapag ganitong season. So, di ba sinabi ko na medyo matakotin ako? So, hindi ako nag-on ng TV kapag mga gabi ng lagim ng mga season, ganyan. Ay, hindi na ako mag-on ng TV. Ba't ko patatakutin sarili ko, di ba? Parang ganun yung paniniwala ko. Tapos, kapag nasa mall, di ba may mga decoration, iiwas ako dun sa may mga may witch. Yun yung isang Ganun yung isang protection ko talaga. At saka prayer, tapos
yung avoidance na lang talaga from that situation na matatakot ako. Ayun. And siyempre, social media. Detox ka? Detox, ganon. Mag-detox ako ngayong undas at Halloween. Natapat ka pa sa Vote Radio Halloween special pag uwi mo, di ba? Grabe. So, pasensya na sa'yo. Pero speaking of prayers, no? Yes, actually, prayers. yan naman talaga ang pinakamalakas na protection sa panahon na to. Dahil nga ang paniniwala, ngayong panahon na to talaga, yung veil between the world of the dead and the living, yan manipis. So kaya daw may kakayahan tong mga kaluluwa tumawid sa mundo natin. Belo, no? Ganon. Parang sa kasal ng veil. Pero, yung trick or treating, di ba? Bilang isang trivia natin, Ilbox Senador trivia doon yan. Ang trick or treating, ang roots talaga niyan ay isang tradisyon ng mga Celtics, no, during Samhain. Yung nabanggit natin kanina na panahon, yung so yun matagal yung tradisyon. na yung trick or treating pala. Matagal ng trick or treating. Ngayon, hindi na ganoon ka-significant or hindi na ganoon ka-substantial yung trick or treating. Pero ang tradisyon na yan, ang unang tawag dyan ay souling. Na kumbaga sa Tagalog, pangangaluluwa. Which is ginagawa rin, yun yung tawag sa trick or treating sa Pilipinas. Mga luluwa tayo, ganyan, nangangaluluwa. Bakit? Kasi, ang nagsimula yan before, yung mga mahihirap na mga bata, nagbabahay-bahay sila during yung gantong panahon dahil nga kumpleto sa bahay yung mga tao to commemorate their dead loved ones. Yan. So, yung mga mahihirap na bata, nag-house to house sila para manghingi ng ayuda, ng pera, ng pagkain, at bilang kapalit ng kagandahang loob na pinapakita ng mga may bahay, yung mga nagdo-donate sa kanila, ino-offer nila na ipagdadasal nila yung mga yumaong kamag-anak o mahal sa buhay ng mga nag-donate. Ganon yung practice. So, alam mo yun, prayer talaga. Kahit nung simula pang panahon, alam mo yun, nakamend yan. So, yung mga kultura na meron tayong mga tradisyon na sinaselebrate natin ngayon, it dates back to a long time ago. Ngayon na parang nagiging negosyo, no? Ano nangyayari? Kasi syempre, the bars are really banking on it. Umi-English pa dito sa Pero sana sa mga nakikinig ngayon sa atin, kung pwede nating ibalik yung gano'n, mag-trick or treat tayo, pero turuan natin ng mga bata na i-offer yon na kung mabigyan kayo ng treats, offer nyo na ipagdasal naman natin yung kaluluwa ng mga mahal sa buhay ng mga nagbigay na yan. Uy, meron palang follow-up sila Arnie Rivera about yung sa plane na story. Actually, haunted daw yung aeroplano namin yun. Tapos ito pa, di ko na i-share anong flight and aircraft number. Malamang nasakyan na rin yun. Wag na. Oh my goodness. Ang dalas ko pa naman lumipad pabalik-balik na Maynila, di ba? Diyos ko. Wag na pala. At meron pang isa na creepy story, si Michelle Ira. Baka gusto nyo basahin, Tito Jack, ikaw. Ayan, sabi niya dito, my spooky story was that while sleeping at night, may nag-breathe sa mukha ko. Akala ko nananaginip ako, pero narinig ang mama ko. Sabi sa akin, pag narinig ng katabi ko, is hindi daw panaginip yun. Natakot ako. Naglipat ako ng pwesto ng bed. Narinig din ng nanay. So hindi panaginip. Hindi panaginip yun. May huminga. Diba? Nakakatakot naman yan. Pero ito prayer daw talaga tayo. Dagdag lang natin, di ba, pag mga undas. Yes, sige. Meron tayong part ng bahay natin na lalagay tayo ng pagkain. Di ba? Yun sa altar. Ano bang sabi silbi natin ng pagkain doon? Ano bang role? Bakit nag-aalay ng pagkain? Si Kuya Navi, syempre. Ako na naman yun. Trivia king ka eh. King. Actually, maraming tradisyon yung ganyan. Yung nag-aalay ng pagkain sa altar, sa puntod, ganyan. Actually, mga Indian and Chinese cultures talaga ginagawa yan. Kasi parang inaalayan sila dahil nga walang physical na bagay na itatawid sa kabilang buhay. So, dito natin inaalay sa mundong ibabaw. Tapos may mga paniniwala pa niya kapag daw nilanggam. Ibig sabihin, dumalaw yung kaluluwa in the form of langgam para makain yung pagkain. Ganyan. Sa Chinese naman, usually ang ginagawa, merong actually festival ng mga Chinese sa mga patay, yung Ghost Month. Diba? Nung August yan nangyari. Nagsusunog naman sila ng mga pera daw ng patay, ganyan. Ghost mga money. toys. So may ghost money talaga. Yung joss sticks, actually, same material yon, yung mga insenso ng Chinese. Yan. Okay. So para daw ma-manifest dun sa kabilang buhay yung pera. So parang nagbibigay ng allowance. So may kanya-kanyang mga interpretation na talagang nagsimula nung Celtics, panahon ng mga Celts talaga.
So yun mga katinig. Ay, great day daw sabi ni Jen Voices. Ayan, great day, Auntie Jen. So yun lang naman, no, ang magandang napulot ko actually sa usapan natin ngayon is yung pagiging madasalin. Yung totoo. 'di ba, yung hindi paggagawa ng masama sa kahit anong bagay kasi hindi na, may iba nakikita natin, may iba hindi. Yung diba? respeto. Respeto sa mga nasa paligid natin. At syempre, meron pa bang ibang, kayo, anong pulot ninyo? To wrap up. Yung prayer nga, no? Just to wrap up, yung prayer ngayon, panahon ngayon, dahil holiday nga, ang dami nating time mag-pray. Let's pray for our, diba, loved ones na namayapa na, maging sa lahat ng mga namayapa nating mga kababayan. Sa pandemic, ang daming namatay, mga kakilala, mga kaibigan natin. No? We offer our prayers for you guys. Parang ganun yung gagawin natin sa panahon ng undas. Sa akin naman hindi lang dahil undas ay ating ma-remind tayo ng ating mga kapamilya na na pumanaw na, pero it should be a way of life natin. 'Di ba? Na kahit hindi man undas ay patuloy pa rin tayo sa pagdadasal para sa mga yumao nating kapamilya. Alright. Sige, si Kuya Navi to sa akin siguro more on advice sa ating mga katinig, 'di ba? Na marami tayong nalalaman ngayon sa mundo, pero maraming pa ring mga bagay na hindi pa lubos na natutuklasan. Kaya huwag kang lilingon. Si Anya. Ngayon, siguro masasabi ko, example, yung mga spooky na side, hindi natin control kung ano yung mangyayari sa atin. Pero we control kung ano yung reaction natin doon. Mag-react ba tayo? Matatakot ba tayo? Yes. Magpapadala ba tayo dito? Or maging neutral lang? Or maging positive tayo na kaya natin tong lampasan? It is all about our reactions. Huwag kang matakot, huwag mabahala. Ang haba ng mga tono. Tama naman yun, guys. At actually before pa ang ating undas, Halloween, eleksyon, halalan, ipagdasal na rin natin ang boto ng sambayanan. Totoo yan. Diba? At bumoto tayo, i-exercise natin yung ating rights para makapili ng tamang lider sa mga barangay at sangguniang kabataan. Ay, ba may humahabol ng mga spooky kwento? Baka magkaroon kami ng separate na podcast na lang dito talaga. Pero syempre, sige, ang haba, wala na tayong masyadong oras. Tito Jack, meron ka bang mga pa-thank you dyan sa ating sponsors or mga babatiin mo? Si Anya or si Kuya Navi, ganun, sige. Ayun, syempre, thank you sa ating voice master Pocholo de Leon Gonzalez. Dahil sa kanya galing tong t-shirt na to. And congratulations sa 18th anniversary ng Creative Voices, the voice of creativity. Pasalamatan ko na rin syempre ang aking CVAP family dito sa Voti, ang aking Athena family, lalo na sa aking manager na nag-comment with stars ngayon, di ba? 100 Steffi stars, Escolar. Shout out sa Escolars ng Athena. Ayan. Shout out. Salamat sa suporta at salamat sa pakikinig at panonood. Yon. Anya, sige. I would just like to thank Voice of the Youth Network. Thank you so much dahil nakabalik na rin ulit sa Voti at saka tinanggap nyo pa rin kahit naging inactive. Ay, walang inactive. Nagpahinga lang. Once a Voti, always a Voti. Bongga. At saka, hi lang sa family ko. Wow, nanonood. Wow, nanonood ba? Pero hi! Thank you! Thank you, syempre, salamat ulit sa Voice of the Youth Network. At syempre, wala tayo dito sa radyo kung wala ang 105.1 Mega News FM. Ana ba? Ana mo lang! Ana, John! Ganun yung nila. Ano pala, mag-plug tayo ng mga segments natin. Social media. Social baka meron media. kayong mga dyan. Sige, mauna na ako. The Voice Vision, ayan. And abangan nyo kami sa sa Certified Voice Artist Program. Batch 22 sa November 4 magsisimula na, pero November 3 meron po tayong mga pakulo dyan. Ayan. Ayan, di ba? Kung usapang voice acting at kababalaghan, makipag-connect na lang kayo sa akin sa Facebook, Navi Garcia. Also like and follow my voice brand page, Elvox Senador.
Anya. On Facebook, Mariela Anya Surino at saka at Anyalogy _ on all social media platforms. Alright. Ayan. Siyempre sa akin naman, Papalem TV sa lahat ng social media. Papalem TV official kung YouTube. Voice Papi pala for my voice brand sa Facebook. Dito, Jack. Yes, Papa Lem, wag natin kalimutan to like the Voice of the Youth Network and VNN Voting News, the network Facebook pages. At full episodes and highlights are available on YouTube at the Voti TV VNN channel. Yan. At Voti Network would like to thank the Voice Master, Sivap Inc., Meta Voices, Creative Voices, The Voice of Creativity, Mama Nonsky Salon, and Jamie Jensen. At yan po ang programang hatid namin sa inyo sa linggong ito para sa Voti Radio. Sa ngalan ng aming news at technical staff, Engineer Gab, sa station manager ng 105.1 Mega News FM Jensen, Ralph Llorada, ako po muli ang inyong katinig Tito Jack, John Anthony Kabuga, ang nag-iisang The Voice Vision ng Siva Batch 10 at Voice of the Youth Network, Boses ng Kabataan. Sa larangan ng edukasyon, ang boses sa matulog na posibilidad, nag-iiwan ng mga linyang pagbusilak na puso, malawak na isip at tamang pag-uugali ang puhunan, Mavovoti ang maipahahayag ng boses ng kabataan. Sa ngalan na nag-isang voice master ng Pilipinas, Pocholo De Leon Gonzalez, ang founder ng Voice of the Youth Network, Creative Voices, The Voice of Creativity, Certified Voice Artist Program at ng CVAP Inc. Ako po ang inyong katinig at kababayang kasangga ng kabataan, Papa Lem, Harlem Jude Ferolino, your one and only Voice Papi, at Executive Director ng Voice of the Youth Network na nag-iiwan ng katagang. Aanhin pa ang boses ng kabataan kung hindi naman ginagamit sa kavotihan. Kasama ang buong puwersa ng Voice of the Youth Network at 105.1 Mega News FM General Santos. Anak ba? Ito ang Voice of the Youth Radio! With limitations. You're listening to the Voice of the Youth Radio. 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 Voice of the Youth Network. Informing, inspiring, involving and empowering the Filipino youth worldwide. Hi, this is Boy Abunda, and you are listening to the Voice of the Youth Radio. Ikaw na. What's up, y'all? My name is Apple the App, and listen to the Voice of the Youth Radio. Pakinggan niyo. You're listening to the Voice of the Youth Radio. 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 Hi, this is Ding Dong Dantes and you are listening to Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Gusto mo bang ma-inform? Ma-inspire? Ma-involve? At ma-empower? Get to know the latest information and technology. Engage in the most awesome advocacies. And meet the coolest young Pinoys. Hashtag Voti Radio. V-O-T-Y. Voice of the Youth. Kasama ang inyong mavovoting barkada, Papa Lem, Tito Jack, at ang buong tropa ng Voice of the Youth Network. Dito lang sa 105.1 Mega News FM General Santos. Sabado, 4 p.m. to 5:30 p.m. Voice of the Youth Radio. Sigaw na! Rise up, the world knows. Stand up, come together. Shout it out and be heard. We have the youth power. We can make the difference. Let your voice be heard. We are the voice of the youth. We have the youth power.
Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule. Si Ma'am Liza Ocular naganto sa dugay nga panahon sa gibati nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya ibation nga pagpaminhod. Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Pinsan. Kadiyang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule, nangawala gayud ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong gina-recommendar sa tanan nga namati na magsulay mo nga diin na maayo gayud ako sa akong gibati bahin sa kataas sa akong sugar.